Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Umaangas na, parang down with the sickness na, boy. Come down with the sickness. So isa daw ay naral ng Soy Army, hari ng hip-hop scene underground. At ang puso ko nasa magsasaka pa rin, walang pinagkaiba. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto magamoy bad boy na may class, available yung mga perfumes natin sa TikTok, Shopee. Also, check out nyo yung perfume ni Sadaw sa Shopee. Mag-sports ka, pare. 8 assets sa lahat ng social media. Ako rin, hari din ako eh. Hari ako ng cryptocurrency underground din. Underground. Personalized na investment, ganyan. Ano yan, talagang walk the talk kung ginagawa yan, pare. Kung marami kasi sa inyo perspective nyo, at least may nakita pa nga akong video eh na Ito is a gambling. yan, crypto is gambling. Ano masasabi mo doon? Sige nga, crypto. Mali! Crypto is a gambling. Sige nga. Mali eh. Kasi ano yun eh, napakaliit na peraso lang ng picture yung alam niya eh. Kaya ganon. Pero hindi. Kung tutuusin nga, sa mga investor na legit, eto, papangalanan ko ha. Yan na. Halimbawa sabihin ko sa inyo kahit si Warren Buffett, Ray Dalio, Michael Saylor, yung mga volatility at risk sa mga assets, feature yun, hindi yun kasiraan, feature yun. Kung alam mo yung gagawin mo. To be more specific, halimbawa, yung mga asset, meron talagang ebbs and flow yan. Kumbaga, Ano sabihin ng MSN asset, pre? yung bumabagsak talaga siya ng matindi. So, nangyayari talaga sa tao na nagpasok sila ng pera, tapos pag tingin nila ng pera nila isang araw, sobrang baba na ng value. So, kailangan mo tanggapin unang-una ng totoong nangyayari yon. Ngayon, ang ima-manage mo, paano mo yun papaganahin in your favor? Your Diba? advantage. Kaya basic ulit, dahil alam mo na nangyayari yun na bigla yung babagsak ng ganun, huwag ka maglagay ng pera na ikakasama ng loob mo kapag nangyari yun. Yun yung ima-manage mong part. So, okay, alam ko na yung katotohanan na yun. So, may extra ako 1,000. Lagay ko yung 1,000 dun. Extra ko yun hindi yun yung pangkain ng mag-ina ko ng 2 linggo. Hindi mo gagawin yung ganun. Pero yung yung Napaka- idea, bakit sa tingin mo na halintulad ng babae yung pre, yung crypto at sugal? Kasi actually ginamit niya kasing halimbawa yung kaibigan niya na Na-liquidate. na-liquidate na Futures. hindi maganda yung karanasan. So, yun yung context niya eh. Tama siya dun sa part na yun. Pero hindi yun yung buong storya. Diba? Hindi yun yung buong storya. So, mali siya. Crypto is a gambling. Baka yung tropa niyang tinutukoy, nag-gambling sa crypto. Oo! Ginamit na bayad yung crypto siguro. Ayun. Oh, actually ganito siya eh. Kung intentional ka talaga na gusto mong mag-gambling, tama ka. Pwede. Magagamit mo talaga ang crypto para mag-gambling ka. Yun. So, sa ganung paraan lang siya tatama. Pero sinasabi ko, hindi yun yung big picture. Ano yan eh? Bagong opportunity nga yan na na-discover ng sangkatauhan eh. Bago ang crypto. Gago talaga siya. Bago yan Bagong eh. siya. So, alam mo yun, kailangan mo siya ma-realize na it's a feature, not a bug. Napakaganda mo mag-deliver, pre. Kagaya ng LV Trading, kapag nangangailangan ka ng magdi-deliver ng product mo, any logistic, andyan sa Better Living Paranaque. Para sa mga sellers ng Shopee at Lazada yan. Makakarating sa'yo ng buong-buo na parang buong-buong lasa, parang pick up ko. Mas kinakatok yan, pre. Pre, Sayang lagi nating iniinom. Shout out, pick up copy. parang gusto ko nang i-announce yung lakad natin sa linggo kasi malapit na, pupunta naman na talaga tayo eh. Wag. Wag talaga. Maganda Wag, surprise wag. siyempre. No? Na-excite ka eh. Pag na-shoot, announce natin. Sige na nga. Okay. Gusto ko nang babanggitin ko na. Ay, mamaya tambangan Pero mo kasi kayo. mamaya Oo, tama. Tingin ko pre, dapat pag na-upload na. Pag na-upload, pwede. Kasi Ay, oo. makita nilang may nang kupal kayo dun. Baka hindi nila tayo kayanin, no? Tapos, sige na nga. Ina nyo, nape-pressure tuloy ako. Di yan, wala yan, pre. Speaking of pera, pare, itong may nag-chat sa atin, mukhang pera ang problema na ito. Mukhang pera yung 8 problema. asset topic to. Oo. So, mayroon tayo isa. Ay, ito pala, yung paborito ninyong segment, ang May tanong.
So pagka mayroon kayong mga problema, pre, i-chat nyo kami sa mga Facebooks namin. Gagamitin namin yan. At pag-usapan natin dito. Baka may ma-recommend kami or ma-suggest kami sa yung baka lang makatulong sa'yo, no? So, okay, let's go. Sabi niya rito, Sir Josh, pahingi naman po ng advice. Way back 2020, nang naisipan ko pumasok sa networking. Nagulat ako kasi first month pa lang, ang laki ng pera. Which is never ko in-expect that time. Kaya mas na-convince ako lalo hanggang nagstay ako ng 1 year and a half. At doon ko po nakuha yung first M ko. Wow! Is this really is it, pare? Totoo ba to? November 5, 2021, sa edad na 23 years old, at sa impluensya na rin ng brother at mentor ko, naisipan ko mag-business kasi may pera akong hawak. Napaka-easy lang po mag-isip at gumawa ng action. Ano sabi niya? Gastos doon, labas pera dito, usual dahil mag-invest eh. So, okay. Sa whole year ng 2021 na yun, ang bilis ko lang po nagkaroon ng 5 branches. Uy. Ayos 5 branches kaya ng alin to? Ng Shabams ba to? Dahil may pera ako, gastos lang ng gastos hanggang dumating yung point na naubos na at naisip ko 1 year na akong nag-business pero wala pa ring income na nahawakan. As in wala pa doon. As in wala. Bakit? Doon ako napaisip na parang mali na doon ako napaisip na parang mali na dahil nag-invest na ako lahat-lahat. Pinagpatuloy ko na lang po nang walang excuse dahil ako lang din naman nagdesisyon hanggang tumagal ng another year, 2022, at sa ginawa ko, doon ko mararanasan ang sobrang hirap. At bakit? Take note, may 5 branches na ako at 9 staff, pero bakit ako naghihirap? Natanong niyo sa sarili niya, pre. Dahil sa maling plano at desisyon. Hanggang dumating ang inaasahan na lugi po, same year, 2022 yun, October, yun, as in back to zero, na-depress ako at nagkaroon ako ng anxiety ng almost 2 months sa pag-iisip ko dahil sa nangyari. Yung mga naipundar kong mga gamit, dun, 2 months sa pag-iisip ko dahil nangyari yung mga napundar kong mga gamit. Doon lumakas ang loob ko. Kaya first week ng 2023, nag-apply ako as call center. Story short, nagtagal ako ng 8 months at nakaipon kahit papano at dahil walang kadala-dala, pinagpatuloy ko ulit ang business year 2024. Okay. At naisipan ko yung mga event spot like fiesta, festival, or any activities, nandun ako, hindi na ako nag-permanent stall. At sa awa ng Diyos, kumikita na kahit papano. Right? So, pero sobrang pagod dahil manage, strategy, handle sa tao lahat. Isipin mo. Hanggang ngayon, 2025, 2026, stable pa rin naman ang business ko pero hindi ganun ka-excitement at dedication. Until now, may 2 branch naman ako, kaso wala Nawala na yung hard work at dedication ko, napagod lang talaga ako. Kaya hindi na siya naging first priority ko sa ngayon. Still focus on networking. 1.5 year lang nakuha ko ang 1M tapos business 5 years, see the difference. Ano pong masasabi ninyo? So, ang last question niya or parang realization niya rito is 1.5 nag-network siya, nakakuha siya ng 1M. Pero sa business, wala ata. Ano pong masasabi ninyo? Nag-5 branches siya pero wala siyang kinikita. Nalugi yun, pre. 4 years ago, subscriber na. Hindi niya na sinabi kung ba't siya nalugi. Hindi niya... I think Hindi siguro sinabi. nag-focus siya masyado sa expand.
Tama. Masyadong mabilis, pre. Oo, minsan dyan nagkakamali yung mga ibang negosyante, pati yung mga iba kong tropa na nagnegosyo no. Ang inaabol kagad nila, expansion. Nakala nila pag mas marami kang in-expand na business, mas malaki yung magiging kita mo. Hindi mo na-anticipate na mas malaki din yung problema mo at the same time. Tama. Kasi pwede ka pang mas ma-negative nun kasi yung inventory mo mas malaki na rin. Kasi nga 5, mas malawak, Oo. mas nakakalito bilangin, mas malaki chance yung nakawan. Kahit pa sabihin may CCTV ka dyan, kung nanakawan ka. Mm. At yan yung most na nagiging problema lagi ng mga negosyante dito na nanakawan talaga ng mga katiwala. Pangalawa, hindi naman tinatao pero expand ka pa rin expand. Yan. Yun na nga eh. Isa pa yun, yung product mo na ba yun, pre, is kumbaga in demand talaga na the fact na dinadayo ka, di ba? Dinadayo ng mga tao. Kasi minsan doon nagkaka-idea yung mga businessman eh. Kung ang dami nang bumibili sa kanila kasi dinadayo na. No, tapos maiisip nila, taga saan ngayon, ganyan. Doon okay, gawa kaya ako ng branch kasi marami nang dumadayo dito. Ibig sabihin talaga in demand. Masyado na marami nagtanong na Oo. mag-expand ka na talaga. Oo, doon pa lang papasok sa kanila na mag-expand. Parang sa kanya, napakabilis ng proseso na ginawa niya, pre. Mm. At hindi ko rin magets doon kung, kasi yung pera na 1M niya is galing sa networking. Pero kinonvert niya sa business. So, hindi ko nakikita yung connect. Kumbaga, hindi naman galing sa business yung 1M mo eh. So, most likely, sa pag-handle ng iba yun eh. Oo. Magkaibang skill yun eh. Tama. Sa networking, most of the times, communication lang yun. Sa business, means experience yun eh. Knowledge sa product eh. Kalat-kalat yun. Magkaiba yun eh. So, mali siya na pinag-investan. Mali. Mag-understand, maiintindihan ko pa sana kung after mo kitain yung 1M, gumawa ka ng isang branch lang. Isang branch lang. Pwede. Nag-stick ka lang doon hanggang sa inaral mo lang yung demographic mo, kung ano talaga yung gusto ng customers mo, kung hanggang saan yung aabutin ng product mo. Magigets ko, pero 5 branch, ang bilis. Minsan nga kahit isa lang basta solid kaya kang buhayin Oo. Di ba? Muna. At may sobra ka pang 1M. May sobra pa yung 1M mo. Di ba? May sukli pa yun. So parang gusto niya sabihin dun sa base sa sinabi niya is kung babalik pa ba ako sa business, although dito sa networking, kaya ko kumita ng 1M in a year. Oo. Parang ganun yung gusto niya sabihin, parang binibidan niya na yung networking. Tama. Para sa akin, mag-try ka pa rin. Kasi ang networking, alam naman natin na volatile din yun. Hindi siya Mm. Kumbaga sa crypto, sa madaling salita, parang meme coin siya. Hindi siya, angat yan, pero hindi sustainable ang networking. Kaya nga napapalit-palit sila ng pangalan may kumikita dyan. Hindi ko kayo babasagin. May kumikita talaga dyan. Pero kung talagang legit na stable talaga siya ng pang mahabang panahon, bakit sila nagpapalit ng pangalan? Diba? Tapos nagpapalit ng CEO. Hindi sila sustainable. Saka mali yung application niya, pre. Kasi parang ang pagkakabaso kay tropa, parang kinukumpara niya ngayon yung networking at business. Kasi sa business, parang sabi pa nga niya, nalugi pa siya. Pero sa networking, yun nga, kumita siya ng 1M. Ituloy mo lang yan. Wala naman akong papayo na masama dyan sa'yo. Ituloy mo lang. Kumikita ka pala dyan Pero hindi rin masama na maglagay ka pa rin ng side shit mo dyan sa gilid. Since kumikita ka na ngayon. Expect mo na nga na yung pwesto mo dyan sa networking, hindi yan panghabang buhay. So, lagi ka pa rin maglalagay ng safety mo dito sa gilid na isa pang pwedeng sumalo sa'yo kung sakali mang magsara na yung networking. Kasi ilang beses na napatunayan yan, hindi talaga stable ang networking na masasabi mong income stream na tuloy-tuloy. Pag nawala na yung hype nyo dyan, wala nang papasok na pera, promise. Saka lalo pa ngayon na mas marami ng tao ang alam ngayon yung kalakaran ng networking. Iniiwasan na nga, nire-ridicule na nga Totoo. Kahit nga yung networking na legit naman yung opisina nila nandiyan pa rin sa Makati for Nadadamay Oo, for 19 or 20 years. Pero nadadamay na nga rin. Naging stigma na nga na pag sa stigma pa rin. Oo, sa network. Pero na-curious ako, ano kayong network? Di ko nabalitaan yan. O dating kwento pa yan? 2020, anong year yun? 2021, first M niya daw. 2021, first M niya. Kasagsagan pa yun, di pa sira masyado. Hindi pa, oo. Sinira kasi na ibang content creator, di ba? Ang kalaban lang kasi sa networking, pag wala nang nag-sign in masyado, bababa na rin yung kita ng mga nasa top. Alam mo yung pinagdaanan niya
yung pinagdaanan niya. Diba nag-networking ka rin? Yan. Si A1000 nag-networking. Yung pinagdaanan niya, classic example siya nung concept na psychology ng general public. Napasabay siya sa psychology ng general public. Yung sinasabi ko nga sa inyo na pag ang general public, pag binigyan mo yan ng pera, ang mararamdaman yan, ang dami kong pera, dapat gastusin ko to. Ganun na nangyari sa kanya, kaya siguro, naiisip niya, okay, naka 1.5M na ako. Eh, wala siyang ibang plano. Either wala siyang ibang plano o overwhelmed siya dahil nalalakihan siya dun sa 1.5. Gusto ko lumago to eh. Sige, wala nang isip-isip, gawa ko ng 5 branch ng kung ano man yan. Ganun ang ginawa niya. Pero pag nakita natin yung process sa pagbibusiness nga, ito nga eh, napaka-importanting alam nyo to eh. Meron nga mga business na kahit 10,000 lang ang pinuhunan mo. Pero dahil maganda na yung team play, gugulong yung 10,000. So, hindi niya talaga dapat ginawa yung nag-5 branch agad branches. siya. Ang bilis, hindi siya nagbi-make sense. Kumbaga, meron nga sobrang tagal na nung kainan nila. Isa lang yung branch na tataka na yung mga tao. Kailangan pa ba naming dayuhin to? Totoo. Pero hindi. Ang ganda kasi nung knowledge, hindi nila kailangan because kumikita na nga sila dun sa isang kainan nila na branches na yun na nasa probinsya pa kailangan pandayuhin. Nagbi-make sense nga naman na mag-expand. Pero, hindi nila ginagawa kasi siguro nandun na nga yung inisip nila na masakit nga sa ulo, pag-maintain yung sarap na itong main branch, hindi magagawa sa ibang branch. Ayun, madadamay na parehas. Kompromiso. So, nandun yung research. Meron silang research. Yan. Kasi alam nila yung demographic nga, dito mas malaki. Eh, doon ba? Baka ilan lang kayo doon, 10 lang kayo kumain doon. Diba? Yun yung hindi niya ni-research eh. Kumbaga parang, basta 5 branch natin. Or baka naman, minsan kasi nasa networking na ano siya, na circle, eh may mga businesses din yung mga nandun, nahikayat din siya, invest ka dito sa business namin. Minsan Yan. nagoyo rin siya eh. Pinrospect siya, uy, may pera tong tao na pera to. to. Kasi nga, ako nga, naranasan ko yung networking eh. Ginagawa talaga. May dark tips din, kumbaga, di ba? Yeah. Itong tao to, may pera to, targetin natin to. Alam May ko mga yan. strategy dyan, may mga Na-invest strategy. siya ng 5 branch. Meron ako 5 pwesto rito. Pagka nag-invest ka dito, ikaw may-ari nito, malakas kumita to. Sumunod naman si tropa. Baka ganun. O, napa-invest. Hindi pala. Kulang sa research. Basta lang nag-invest. Maraming pera eh. Kala niya marami pa siyang leverage eh. Wala. Sabihin ko ba yung dark side ng networking? Sabihin mo, pre. Eh, yun nga maganda rito sa podcast Ganun na nga to eh. tayo eh. Oo eh. Totoo, sabihin mo, pre. Based on my experience dyan, na-invite ako dyan one time eh. Turuan ka nila magnakaw. Sige, sabihin mo lang. Sige, okay lang yun, pre. Turuan ka nila magnakaw. Hindi lahat Ulitin ko, hindi lahat. Some networking, turuan ka nila magnakaw sa ibang tao. Gamit yung salita. Legal na pagnanakaw. Tama. Tama? Tuturuan ka nilang gumawa ng masama at magsinungaling para ma-produce yung pera na makikinabang sila doon. Yung pang-register mo. May manipulation sila na ginawa noon, pero buti na lang noong time na yun, medyo rational na ako. At pinakinggan ko pa rin naman, tinapos ko pa rin naman. Okay naman yung event. Hindi nga lang masarap yung food trip, no? Kasi basta, yun, hindi masarap. So, all in all, nag-enjoy naman ako, may natutunan din naman ako, pero hindi ko lang gusto yung part na nagmi-meeting na sila sa mga bataan nila, pre. Tinuturuan nila magsinungaling yung mga bata doon, tol. Tinuturuan nila magsinungaling sa magulang para ma-produce yung pera, lokohin yung barkada nila para ma-produce yung pera. Meron pa silang tinuro doon na ba't didiskarte mo yan? Yayaman ka naman, mababawi mo naman yung mapaproud mama mo. Ganyan-ganyan. Pag may project sa school, halimbawa, dagdagan mo yung paghingi mo sa kanya. May ganun sila, tol. Legal na pagnanakaw nga. Halimbawa, may kailangan pabiling books yung sa school ninyo, college ka, 5,000 yung books, gawin mo 8,000. Para yung 3K, ihulog mo na dito. Makapag-create ka na ng account. Tama, mali? Hindi, di ko kasi ginawa yun. Naririnig Pero ko yan, meron, pre. di ba? Naririnig ko Pero yan. gets ko kung bakit bumabagsak sa ganyan. Bakit bumabagsak? Desperation. Oo. Desperation. Pero hindi naman lahat ng team ganun. May doon lang sa team na napwestuhan ko nung time na yon, ganun yung kwentuhan nila. Hindi pa ako fully registered na ano lang ako na side. Pero ito nga pre, kasi alam mo,
merong mga nasa networking, kasi sales talaga yan eh. Nakilala ko, magaling nga yun eh. Ang tagal niya na dyan sa ginagawa niyang sales yan eh. Pero basa ko siya eh. Na ikaw rin kasi mismo, veterano ka na dyan sa ginagawa mo, hindi niya nga ma-distinguish yung boundary ng na inuuto mo na ba yung tao o ginagawa mo pa rin tong sales mo sa paraan na may integridad pa rin. Na may mabuting ganda. Hindi, ang problema sa kanila, pre, sila rin mismo, parang ipit sila doon. Kasi, ang basic na sinasabi sa sales, may business ka, sales ka, kung wala kang benta, wala kang business. Yun naman talaga yung sales eh. Kailangan bumenta. So, hindi nga nila maset yung, yung boundary na, so, ano ba ang selling na hindi masama? Kasi sa totoo lang, hindi rin nila ma-deny. Sabihin ko sa iyo, kahit yung maaayos mag-sales, yung maaayos sa networking, hindi rin nila ma-deny na once na makuha na nila yung loob ng tao, wala nang ibang konsiderasyon. Ang kailangan, bilhin mo na, ilabas mo na yung pera mo. Hindi nila maset na masasabi nila na maglabas ka ng pera mo, pero ito lang ang limit Hindi. Kasi nga, dahil ang principle, kailangan mo bumenta So, hindi nga nila maano na, at the end of the day, kahit magsinungaling ako sa'yo, sabihan kita ng kademonyoan, ginamitan kita ng mga dark na moves, basta makabenta ako. Yun ang idea eh. Pero That's the hindi idea. nila ma-deny, hindi nila ma-deny yun. Hindi nila ma-defend. Hindi. Kasi, kailangan nila bumenta Kasi sa totoo lang, basta meron dyang ilang sa mga yan. May dark side, no? Hindi, mayroon dyan sa mailan sa mga yan nung nakasalamuhan nila ako, hindi nila mapigilang mangate sa line of questioning ko. Ako sa akin nga, inexpress ko sa kanila na Buti hindi napikon. Gago mapipikon sila niyan, pre. hindi siya pwedeng mapikon Kasi pag napikon siya, Tanggal na potential client. oo. 'Di ba? Yan nga ang magiging problema nila. Kasi, alam mo yun, parang ang glory nila ay bumenta. Kaya ang hirap Dahil ang glory nila ay bumenta, Wala talagang morality. kahit walang morality, ganun Caught up sila dun sa part na yun. So, ikaw nga, ang masasabi mo na nga lang doon, halimbawa ako, halimbawa, yan talaga ang bread and butter ko. Selling talaga. Ang ikakatwiran ko dyan, unang-una pala, hindi ako gagamit ng mga diskarte na malinaw na mali, na malinaw na pang supot. Kasi meron naman talagang moves. May encourage mo pa rin naman talaga ang tao na bumili nang hindi ka bumibitaw ng mga malinaw na yun. Katulad ng sinasabi ko nga sa'yo, kaya ako hindi ko ginawa yun. Yung magnakawan mo, hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin. Pero meron talaga mga paraan like, paglipas ng panahon, tutubo naman Kikita ka naman So, yung ginastos mo ngayon, may babalik rin. So, 'di ba? Paano mo hindi ka naman lugi, 'di ba? Pero ang nangyari noon, nagtitiwala na yung kausap mo. Pero alam nga kasi natin, kasi businessman to businessman, investor to investor, kapitalista, lengguwahe ng mga kapitalista, dapat basic talaga na alam mo na kahit anong business yan, may risk yan. Hindi talaga 100% yan. Totoo. Yun yung lusot Understanding. Yun ang lusot ng mga kapitalista na assuming alam mo na baka hindi na bumalik yung pera mo. Yun yung basic dapat So, yun yung naging strength. So, sinasabi mo yung sarili mo, assuming. Pero ang dami talagang tao na hindi nga ganun talaga. Hindi ganun talaga. Kaya, pag nakuha mo ng loob niya, at alam din natin yung kuha ko na yung loob nito. Kahit na nga ata sabihin ko dito, maglalabas na to ng pera Tatapik kasi nila yung feelings ng tao para mabenta Psychology. yung product nila. Totoo. Pero for me, mali yung sales na kung paano nila tignan. Ano yung sales para sa inyo? Pag sinabing sales. Sa akin pare, since nagsisales din tayo, if the product, ako nagbe-base ako sa product. Doon ako nagbe-base. Ikaw. Ganon din. Kung ano naman yung pinramis ko, yun naman talaga yung ma-enjoy mo. Ganon dapat ang sales. Bilang 4 years sa sales pare ng BPO noon. Ang sales kasi para sa akin, kaya dumadami benta ko nun. Ano yung kailangan mo?
Yung kailangan din ng bayad. Yeah. At ano yung kailangan mo na kaya ko i-provide for you. Yun yung sales sa akin. Hindi ako nagbebenta sa customer ko na i-hard selling ko tas hindi naman niya kailangan. Oh, Doon kasi sila sumasablay sa part na yun. Hindi naman talaga super kailangan ng tao pero pinipilit mong kailangan niya to. Oo. To the point na nagiging desperation, natuturuan mo sila magnakaw. Or tatapikin nila yung emotions na hindi yayaman ka, maaahon mo yung pamilya mo sa hirap. O ngayon, tatapikin mo yung desperations ng tao, emotions niya, ikaw yung solutions, saka mo ibebenta ngayon yung account. Diba? Tapos ang mahal, diba? Kaya ang selling point lang nila lagi, pera lang eh. Kasi alam nila, majority ng tao kailangan ng pera. Kaya nga eh. Kaya Yung para sa greed, kita ka dito, laging ganun lang eh. Kita ka dito. gago yung greed nga, Greed. yun ang tinatapik nila, yung pagiging hapit, no? Kaya yun, tip ko lang din sa mga networking, kung gusto nyo talagang kumita pa ulit yung network, gandahan nyo yung product nyo. Yung madali bang ibenta na pati yung gusto nyong kunin na under ninyo, magugustuhan yung product nyo in the first place. Totoo Para, yan. di ba? For example, ano ba para sa akin? Kaya nga bumili ako nung whey protein mo eh. Kasi gusto ko yun eh. Nag-workout ako eh. Ang dali mo ring mabebenta eh, kasi ginagawa niya yun eh. Nakaka-proud ibenta, di ba? Oo, nag-workout siya eh. Di ba? Yung mga ganun. So, kailangan nila i-consider yun. Oo. Pero yun nga lang. Gaya na lang ng si Dus ni Joshua on point, pare. Ayun, totoo hindi ako nahihirapan ibenta. Tulad niya, nakadalawa na naman ako today. Hindi mahirap ibenta kasi nga, mabisa talaga. Bisa eh. Kahit unting pambobola lang. Siyempre, lalagay mo talaga ng mamumulaklak na salita para mabenta. Supalpaling kita, par. Walang halong bola. Oo. Kung ano yung dun sa pabango mo na yun lang naman eh. Straight to the point. Kailangan mo to kasi pawisin ka pero kaya ka pa rin pabanguhin ng sedus. Oo. Diba? So, ang tinatapi ko doon, tinuturo ko na kayo ng Sales 101 Ang tinatapi ko doon is yung mga taong pawisin tapos hindi makapili ng tamang perfume. Ito, pag in-spray mo tong Seduce, hindi siya nakakahilo kahit pawisin ka. So, pasok ako doon sa anong kailangan mo. And then, ito ako para sa'yo na magbibigay na pasok sa kailangan mo. Walang hard selling, par. Tapos, gusto mo nang tumatagal siya, ito, umaabot ng 1 day, 2 days, hanggang 2 days. Pero syempre, di naaabot ng damit mo, lalaban mo na eh. Pero buong maghapon pa rin, nandun pa rin sa damit. So, ganun lang ako kaswabe mag-sell sa kanila. Tama naman yun. Tama. Ganun talaga magbenta. Tatanungin mo muna kung kailangan niya eh. Di ba? Oo, yung kailangan niya, mas madali kasi yun. At babalik siya sa'yo kasi nga napunan mo yung kailangan niya. Yun, hindi na babalik sa kanila yung pag niloko nila kasi yung taong hindi naman marunong sa sales, pipilitin nila ipasok. Hindi wala naman talagang talent doon. Kaya natatrap yung iba dyan sa networking. Hindi ko sinisira ang networking. Natatrap yung ibang mahirap. Kasi wala naman silang pusong pang sales. Kasi may ganun talaga tol eh. May tao talagang, may nakasama talaga ako dun sa sales par. Bilang 4 taon, 5 taon ako dun. May nakasama talaga ako dun. Sobrang sipag niya. Ninonotes niya pa lahat pare lahat ng mga 101, lahat ng mga basic, ganito, ganyan. Ang hina pa rin niya bumenta. Doon ko nakikita na wala kang passion talaga dyan. Hardworking ka, kasi kasabay mo ko, taon-taon ganyan, pero mahina talaga siya bumenta, par. Kung bakit gano'n siguro sa delivery niya, sa words niya. Kasi hindi lang naman basta, yung selling kasi pre, para sa akin, hindi lang siya basta marunong ka lang, yung katulad nga sinabi mo, basic yun, yung 101 na kailangan alam mo, yung gusto ng tao. Kasama rin talaga yung charisma rin talaga pag Charisma, totoo. Social skills. Social skills, yes. Majority, wala rin tao nun social skills, charisma, wala eh. Doon lang sila sa alam nila, kunyari yun, alam nila yung kailangan mo, di ba yung ganun. So, pero hindi doon lang yun eh. Hindi, pag nabulol, na ganun ka din, parang yung mga bulol-bulol doon, hirap bumenta. Kasi, sino magtitiwala sa, ito ba kailangan niyo pa? Sino bibili dyan, pre? Confidence, di ba? Oo. Pag wala ka nun, wala rin. Doon palag-palag si Soy. Kaya wala akong... Minsan ka kahit palpak yung product, pero ang galing mang kausap nung tao, mapapabili ka eh. Yung budol. Oo, budol eh. Yung budol. Nauuwi sa budol eh. Di ba? Pero doon nga, mabalik ko lang, naawala ako doon sa part ng... Natatrap kasi ibang mahirap na Pinoy dyan, pre. Doon ako naaawa. Walang problema kumita ka sa networking, walang bash dyan, okay lang yan. Pero naawa talaga ako doon sa hindi naman marunong sa sales, tapos pinipilit nilang ipasok, i-invite, para lang kumita sila dun sa account ng tao.
hindi natatrap yung tao. Naiiwan yung 15K nila doon, yung 30K nila doon. Hindi na sila maka-invite kasi hindi naman sila marunong eh. Oo. And then, yung mga nag-invite sa akin, bala ka na. O ibang client na ako kasi nakuhanan na kita eh. Wala na akong gain sa'yo eh. Wala na sa iba ako. Kaya nga pre, ito yung sinasabi kong butas niyan eh. Kasi kahit nga yung mga maayos naman na networking, hindi nga nila ma-deny itong part na to eh. So okay nga naman yung product. Pero dahil importante sa kanila na makabenta, hindi naman na nila iniisip na kung itong recruit nila marunong bang bumenta eh. Ayun. Ayun ang kawawa. Kaya doon. wala na tayo doon, pre. Hindi Oo. natin sila makokontrol yung mga nagbi-business, yung mga nagne-network. Wala tayo doon. Ang makakausap natin ngayon is yung mga posibleng ma-recruit. Ikaw, nanonood ka, kung alam mo sa sarili mo na wala kang social skills, mahiyain ka pa, introvert ka, hindi ka para dyan, pre. Hindi ka kikita dyan. Pero kung sa tingin mo, parang makarismatic ka, magaling kang kumausap, baka may potential ka talaga dyan. Meron talaga. May mga ganun eh. So, hindi naman nila kasi pinifilter basta nga kumita nga Eh, sila. oo eh. Wala. Kasi yun nga, kung wala kang benta, wala kang business. Oh. Ang business mo ay bumenta eh. So alam mo yun. Kaya nga hindi maganda yung transition niya, hindi maganda yung pagkakagastos niya sa 1M niya kasi magkaiba talaga siya eh. Hindi siya, although kumikita ka dyan sa networking, hindi automatically na marunong ka na rin mag-business eh. Oo, tama. Magkaiba eh. Kaya at masyado pang mabilis yung pagkaka-transition mo, pre, na hindi mo pa nga alam or kabisado yung product mo or yung binibenta mo, nag 5 branches ka na agad. Kaya hindi tama yung pagko-compare natin dito ng kita mo sa networking at business mo kasi pwede rin sabihin na tama nga yung pag-apply mo ng networking pero mali. Klaro na mali yung pag-a-apply mo ng business eh. So, yun. So ako kaya like ko sinasabi, in the process, ang sagot sa lahat ng yan, awareness. So nung naging successful ka sa networking, baka ang nagbigay sa'yo ng success sa networking yung boka mo. Na nung nag-open ka ng 5 branches, hindi mo naman na-apply yung galing ng boka mo. Sana kung siya yung nagbebenta doon, ikaw ba yung bantay Diba? ng store na yun? Oo. Hindi naman. Sabi niya may 9 staff siya eh. So, Hindi nga talaga siya. May social skills ba yung mga staff mo? Yan. Yun ang hindi mo na-consider doon. Sana tinuro niya yung galing mo sa boka dun sa staff mo. Exactly. Para kapag reel siya araw-araw at nakahingi ng marketing, di ba? Ito pala may tanong din, no? Proceed na tayo. Sabi ni Cons Arc, what's up, Soy? Nakita ko lang yung video mo about dun sa guy na nagpapatulog. Soy, may ex ako, 3 beses kami nagbalikan. Cut the chase. Last year, December 23, nag-closure kami. December 28 naman, nag-date kami at first date namin ito since long distance relationship kami. LDR. Fan ka ng LDR, di ba? Umihiling si Josh. And 29 kami naman. And 29 kami na. Until magsa-second week ng January this year, napapansin ko na gumagawa siya ng dahilan palagi para mag-away kami. Until napuno na ako, Soy, at nakipag-cool off ako. Pero ayaw niya. Pero tinapos na namin. Pero kinabukasan, nakipag-ayos siya ulit, pero may boyfriend na siya agad. Kaya nadismaya naman ako. Now ko lang na-realize na ang tanga ko. Ba't ko pa siya binalikan, Soy? Ngayon, ang problema, ako gusto ng magulang nila kesa doon sa bagong lalaki. Since 3 beses kami nag-break, ako lang daw ang tumrato ng tama sa anak nila. Ba't matawa dyan? Doesn't matter, bro. Ngayon, hindi na... Pinagmamalaki mo sa amin. Gago, diba? Ngayon, Soy, hindi na sila ng bago niya. Hindi, mali pala, sorry. Ngayon, Soy, hindi sila sigurado doon sa bago niyang lalaki. Until now, kinakamusta pa din ako ng mga magulang niya. Yung mga magulang niya, nagbabaka sakaling baka magkaayos pa kami. Tama na! Doon lang. Bakit? Bakit? Puta, pre, wala na nga eh. Wala na siyang magandang sinabi about sa girl, about sa kanya. Puro lahat sa magulang. Di magulang na lang yung benggahin mo. Wala na mamaya type pala siya ng nanay, no? Hindi na nagmamatter yun, pre. Alam ninyo, yung mga ganyang advantages na minsan pinagmamalaki nila
May nagchat sa akin na ganyan. Boto nga sa akin yung boto nga sa akin yung tatay. At tropa ko naman yung kuya eh. Walang kwenta yan kung hindi ka gusto nung babae, pre. Tangina, real Focus talk. tayo dun sa babae. Real talk. Di ba, yung mga advantages na ganyan, walang kwenta yan. Huwag niyong ipagmalaki yan. Okay? Hindi yan ikinaka-proud na boto nga sa akin yung magulang. Oo, boto nga sa'yo. Sino yung pumapasok yung ethics? Ikaw ba? Hindi. Yung isa. Sama. Alright? So, alisin mo yan. Tsaka isa pa, LDR pre, walang kwentang relationship yan. Huwag hanggat maaari, iwasan nyo yung ganyan. May choice ka naman eh. Dami-daming pepe. Bakit LDR pa, pinupush nyo yung LDR na yan eh. Tsaka mamaya, biktima, kaya ayoko ng LDR kasi madalas yung mga ganyan pre, chiksilog eh. Chiksilog yung on the other end eh. Chiksilog. Bading pala. O bading yun pala, nag-phone sex na sila tapos ayaw mag-send. Nag-send ka ng edits. Tapos, pag sinabi mo, sige ikaw naman, ayaw mag-send do. Puro downloaded videos yung ibinibigay. Maraming nag-chat sa akin, nabibiktima ng ganyan. Sabi ko, huwag kayo mag-LDR kasi. Sa Ragnarok Online dati, daming ganyan, mga chiksilog. Babae yung karakter, tangin na. Tapos mga lalaki pala sa Yahoo Mail lang puta. Pre, pababs ako pre. Nangyayari pa rin yan. Ito pa mahirap, bro. Dahil nauso yung AI, ang Uy. realistic nung picture, kala babae talaga. Yeah. Kala chicks. Yung mga sinisend din, no? Pero nakita ko parang, alam mo, hindi mo nahalatang AI yan, pre. Yung bebe masyadong makinis, kulay, parang cartoonish talaga. Dapat hindi makinis ang Pepe, ganito yung tsura, no? Imposible yun, normal na tao, makinis yung Pepe. Wala Pang yan, porn dala. star lang yun. So- Kaya, So ano mapapaya mo sa kanya? Eh parang gusto niya pa yung babae eh. tigilan mo na, pre. Tama ka na. Hindi, mahal daw siya ng magulang eh. Hindi nagmamatter yung mahal ng magulang sa'yo. Pre, kung hindi ka trip ng babae, handa ngang sumuway ng magulang yan eh, para dun sa lalaking gusto niya eh. Sa tingin mo, maikilig sa magulang yun para sa'yo. Hindi, Tama. pre. Alam mo, tumatak sa akin sa kwento mo sa about dyan, yung sa ganyan, yung sa kayang sumuway ng babae. Di ba yung umakit sa bakod? Ginawa ka Umakit ng sa video bakod. yung nag-trending eh. Umakit sa bakod yun. Kaya, ang mga lala, hindi ka akyatan ng bakod. No? Baka yung magulang, buksan ka ng gate ng magulang, pero hindi alabas yung anak. O, di ba? Sama. Wala yun, hindi nagmamatter. Kaalam mo kahit nga 40s, nakakita ako ng mga kwentong ganyan. Kasi kilala ko yung babae. Yung babae, ayaw na dito sa lalaki. Pero alam mo yung pag 40s ka, na manatili kang supot ka, kakagatin mo talaga yung reason na, pero gusto pa ako nung kapatid eh. Wala Gusto nang pa ako pag-asa. Naawa ako sa ganun, pre. Mga 40 years old na supot. Wala nang pag-asa yun, pre. Pag ganun, no? Oo, Super wala late na, no? Alam mo yun, ginagamit niyang katwiran, pero ganun nga ka-basic yun. Hindi naman yung magulang ang papasukan mo ng cheese dog eh. Yeah. So, actually, bad news para sa'yo, pare. Lame na lame yung mga pinagsasabi mo. Tsaka nasa early stage siya ng yung grief nga, yung, yung separate, yung naghiwalay. So, nasa early stage siya na ang hirap tanggapin. Nandun siya sa early stage. No, nandun nga siya. Kasi hindi niya matanggap eh. Oo. Kinakapitan niya yung pag-asa nung sa parents lang eh. Pero masagwa nga, nagkahiwalay na eh, no? Sagwa talaga. Tapos, may iba ng lalaki, di ba? So, natorjak na yun. Saka, Wala na yun, pre. isang mabilis lang, ibig sabihin, hindi siya nakahanap ng iba. Hindi siya nakakita ng ibang option. Doon ko nagkamali, pare. Nagkamali. Oo, tama yun. Pero mo, nahunahan ka pa nung babae na makahanap ng iba. Pare, lame na lame yun. Tapos, wag mo nang, yung pagkaboto ng magulang niya sa'yo, kalimutan mo na yun. Walang kwentang advantage yun, pare. Tama. Ito, last na. May isa pa. Sa Go, mabilis go, go. na sagutan lang ulit tayo. Sabi naman ni Ralph Ed J. De Leon, chat niya sa akin ito sa Facebook page ko. Search yun sa isa daw Facebook page ko. May blue check mark na yun next week. Doon kayo mag-message sa akin ng mga tanong. Magandang araw, General Soy ko. Views mo po ako dati pa. And sobrang namomotivate mo ako pagdating sa mga bagay-bagay at sa lifestyle. Madami akong pinapanood ng mga videos mo at iba pang content creator about self-movement. Right now, I'm currently working as a government employee on Monday to Friday and doing joyride every Friday night and Saturday night. Oh, hustle Record, ah. Hustle sagad ah. I also doing gym, fixing my physical appearance to contribute on my discipline. Oh. I start
filming my lifestyle and planning to post it on social media too. Plano pa, gawin mo na. Nag-message sa akin yan. Sige nga, tuloy mo nga, pre. At napatunayan ko sa sarili ko na bilang lalaki, kailangan talaga madami kang side hustle. Masakit na katotohanan na pag wala kang pera, maliit lang ang tingin sa'yo ng mga tao. Totoo. Sana mabigyan mo ako ng advice kung paano ko maayos lahat ng department ko sa buhay. Mhm. Pwede ko din po ba isend sa inyo ang sample videos ko at makahingi ng honest feedback bago ko ito ilabas. Nag-message nga sa akin yan. Yun lang po, maraming salamat po at magandang araw ulit. Mm. Ito unang-unang payo ko sa'yo, Ralph J. De Leon, mauna na ako. No? Unang-unang payo ko sa'yo, wag mo na ipacheck sa akin, rekta labas mo na. Tama na. Totoo yun. Ayaw mo na yung taong bayan ng magsabi sa'yo kung ano ba yung mga adjustment na gagawin mo. Kami nung nagsimula kami ng podcast, actually taong bayan magko-correct sa'yo eh. Mm. Kasi yung taong bayan ng customer mo, parang customer feedback mo sila sa restaurant. Na, oy, di masarap yung sisig, Totoo. maalat, o i-adjust mo ngayon. Dito sa podcast namin, kinokorek din kami ng mga mahal naming ASP family, sasabihin Kahit nila. ang tagal na natin, may nagko-correct pa rin eh. O, diba? Tapos pag may sense, sundin mo. Pag wala, bale, wala mo. Mm. Oy, GOP sa daw, yung lights nyo masyadong matapang. O di, binawasan namin. Tsaka ano yun, mas mabuti na pre na i-upload mo na lang kasi nga sa social media, pati bayan ng sikmura dito pre, practice mo na rin yan na tumanggap ng criticism. Tama. So hindi okay na maganda kagad ang ilabas mo kasi hindi mo pa-practice yung tibay. Yung tibay Tama. mo pre. So ilabas mo na lang yan. So kung gusto mo talaga i-social media, I suggest ipakita mo yung lifestyle mo na malakas sa social media yan, yung medyo paawa ka after work, joyride ka, tapos nag-gym ka pa, maganda yun. Tapos lagyan mo lang ng caption, background music na medyo mellow, pero motivation yung caption. Pakita mo yun. 'Di ba? Tapos, yun nga, nag-joyride ka, pakita mo yung mga pasahero mo. Siyempre, with consent naman kasi siyempre maayaw naman ng iba na ganyan. Tapos workout videos. Ang daming possibility, pre. Sa Joyride pa lang, punong-puno ka na ng content creation. Totoo, Hindi ka na eh. maubusan. Totoo. Kung ako nga sa inyo, at sanay ka namang hindi magsabi ng mga bullshit, Mm. i-record mo yung buong 6 na oras kung hanggang saan kakayanin ng GoPro. Mm. Tapos i-upload mo ng rekta sa YouTube. Mo na may tatambay dyan. Yung mga Tatambay. nag-work lang, tambay lang sila. Makinig lang. Wag mo nang intindihin yung quality, pre, kasi nag-umpisa ka pa lang naman eh. Kailangan mo Darating ka ma-experience yun eh. Oo. Darating ka dyan. Basta i-upload mo na yan. Huwag mo na ipacheck sa akin. Yun, tip yun sa mga gustong mag-social media, pre. Huwag kayo matakot sa sa sasabihin ng iba. Kung yun ang mindset mo, natatakot ako sa sasabihin ng iba, huwag ka nang mag-social media, huwag ka nang mag-start kasi hindi mo kakayanin in the long run. Mas kakatayin ka ng mga tao sa social media pag mas marami ka ng followers. Kakatayin ka dyan. So, kung ang goal mo, dapat ang maging goal mo or maging mindset mo pagka nag-start ka ng social media is ang patibayin yung sikmura ko, lalabas ko tong gusto kong ilabas na content, lalakas yung loob ko, wala akong pakialam sa mga nagko-comment nyo, basta gusto ko lang mag-upload. Okay, magandang road ahead mo. But kung matatakot ka na agad sa sasabihin ng iba, huwag ka na mag-start. Kaya nakukornehan ako dun sa mga mga nag-alt-delete ng sarili. Dahil content creator sila tapos di nila kinayang bash. Nakukornehan ako sa inyo kahit sabihin na natin tinapos nyo yung alt-delete control. Corny ng ginawa nyo. Oo. Pumasok-pasok kayo ng mundo na to tapos ganyan. Hindi. Yung mga nagdi-delete ng sarili, para malino yung ibig sabihin. Yung mga nagdi-delete ng sarili, hindi kayo pwedeng... Dapat talaga walang pumares sa inyo. Yung pattern... Influensya yun ha. Di ba you call yourself talaga. influencer? Tapos i-delete mo yung sarili mo? Kasi And hindi you mo call kaya. yourself influencer? Di ba? The fuck? Kaya ngayon, babarahin ko na kaagad yung pattern ng thinking ng mga nagdi-delete ng sarili. Putang ina, ang gulo mo eh. Out of order ka eh. Ang gulo, putang ina. Alam mo, isang araw, G na G, papalag, magbibitaw ng statement nga sa publiko, tapos, common sense, realistically speaking, bumanat ka sa publiko, di yung pasok din ng bala sa'yo kung saan galing, yung banat din sa'yo kung saan yung galing. Oo. Tapos nagugulat sila, pre, may pattern din sila eh. Yung mga nagdi-delete nga na sarili. Tapos nung
binalikan na sila, nagugulat sila. Meron yan, basta ang tapang niya, Gina G. Okay. So, nabalikan. Sunod na content ni Gago, umiiyak naman siya. Umalis nga kayo dito. Ano ka ba, putang ina? Dapat nga hindi ka na nag-post in the first place. No. Putang ina, tapang mo eh. Alam mo yung, actually gumaling in a way, dahil paulit-ulit niyang ginagawa yung pattern na yun. Gumaling din siya mang-asar eh. Kahit ako nakita ko video, putang ina, nakaka-asar ka naman kasi talaga. So, binanatan ka ngayon sa mundong competitive. Binuksan mo yung Pandora's box ng asaran eh. Oo, nang asar ka eh. Oh, Ano so, ina-expect mo? inasar ka pa balik, umiyak. Putik. Ang gulo ng utak kasi ilang araw lang, yun, matapang na ulit. Minsan motivational, pinapakita niya kung gaano siya ka-woke. Putik, mahiya kayo sa mga sarili nyo. Alam niyo yung mga nagtatapos na yan, yung mga nagdidelete ng sarili na yan, nasa mga idealist na lalaki, na tao yan, tol. Nasa mga ganon, mga buang nga kasi. Mahina, unstable mga utak eh. Tayong mga realist. Kapag ka hindi okay yung pakiramdam natin, reality lang din. Yung workout natin. Hindi expect natin yun dahil nga reality tayo eh. Pag sumuntok tayo, may susuntok pabalik. Yun. Sa kanila, gusto nilang sumuntok dahil nasa idealism sila, ang alam nila, yung suntok nila mapupunta lang sa wala. Lilipad na parang panaginip lang. Hindi, Tapos magre-reklamo pag kinuyog. Ang para sa kanila nga, dahil nga idealist sila, high on his own supply na ito yung tama eh. Tanggapin mo to. Parang ganon. Tanggapin mo to. Nandun na tayo. Pero nga, hindi mo nga katulad yung mga nakakita ng sinasabi mo. Sabihin ko nga sa inyo, kami talaga yung tama eh. Real Pero talk. maraming bumabanat sa amin pabalik. Pero hindi kami magdi-delete, no? Sige, tayo dito. Ubusan tayo ng hangin dito. Pero real talk, no? Kung nakikinig ka sa amin, ASP family ka, dito ka sa amin, kahit basta kung lagi ka nakatambay dito sa amin, ibig sabihin gumagana yung utak mo ng Gumagana matino. talaga. Gumagana. Real talk. Yeah, totoo yun. So, di ba? Ang sarap ng ang sarap ng kung member ka rito, sulit na sulit, no? Kung Yep. hindi pa naman, well, libre naman manood, pare. No? So, don't forget to subscribe, pare. Tangina, nabubulol na ako. Naantok na. Sinasabi ko pag last episode. Don't forget to subscribe, pare. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Leave a comment down below kung ano masasabi nyo sa mga pinag-usapan namin. Alright? Anti Sabot Podcast. Babalik kami. Ng palupit, pagka nanamit palapit na ng palapit hanggang makamit. Yo legit, pato sa legit. Walang mga fake, walang cheat code. Sipag ko lagi 100%. If you hate me, mas malupit ako sa'yo. If you hate me, mas masastig ako sa'yo. If you hate me